Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father. Tayo po ngayon ay nasa panahon ng tinatawag na taon ng Jubileo, Jubilee Year. At ang tema ng ating Jubilee Year ay Pilgrims of Hope, mga manlalakbay na punong-puno ng pag-asa. At kung babalikan natin ang ating mga pagbasa ngayon, di ba ang lahat ng ito ay nagpapaalaala sa atin sa kahalagahan ng paglalagay ng ating pag-asa sa Diyos. Hindi lamang sa tao o sa kung kanino paman o sa kung ano paman. Ang sinasabi ng ating mga pagbasa ngayon, kung tayo man ay aasa, umasa tayo hindi sa tao, hindi sa anumang material na mga bagay. Umasa tayo sa Diyos. Sapagkat kung ang pag-asa natin ay ibibigay natin sa Diyos, makakasiguro tayo na mararating natin ang kung anumang pangarap mayroon tayo. Mararating natin kung ano man yung patutunguhan na gusto nating puntahan. Kaya nga ito ang pinili na maging tema ng Jubilee Year, na sa ating paglalakbay sa buhay, maglakbay tayo na punong-puno ng pag-asa sa Diyos, na kahit may mga pagkakataon na may mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin naiintindihan, hindi natin lubos na matanggap o hindi natin maunawaan, umasa tayo na ang lahat ay naaayon sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Kung sa panahon ng paglilingkod natin, sabi ng Ebanghelyo, tayo'y inuusig, tayo'y tinutuligsa, tayo ay sinasabihan ng mga masasakit na salita na walang katotohanan. Magalak tayo. Mapalad tayo kapag ganoon ang ating nararanasan, sapagkat naranasan din yan ng ating Panginoon. Naranasan din yan ng mga naunang propeta na talagang sinubok na napakatindi sa kanilang pagsisikap na sumunod at maglingkod sa Diyos. Kaya isipin nating mabuti kung may mga pagsubok tayong pinagdaraanan sa buhay natin ngayon, kung may mga naririnig tayong mga hindi maganda na wala namang katotohanan, ang sabi ng ating Panginoon, mapalad ka, sapagkat hindi lahat dumaranas ng ganyang matinding pagsubok. Sa kabilang dako, sinasabi ng Ebanghelyo, kung ikaw ay masaya ngayon, kung ikaw ay kontento na sa buhay mo ngayon, kung ang pawang naririnig mo na sinasabi ng mga tao sa iyo ay magagandang mga papuri, parangal, pasasalamat, kabahan ka, sapagkat sa mata ng Diyos, ika'y sawim palad. Anong ibig sabihin? Kung sa buhay natin ngayon, magaganda ang sinasabi ng mga tao, pinupuri tayo, pinaparangalan, pinapasalamatan, inilalagay sa pedestal, baka naman dahil mayroon silang iniintay na kapalit. Napakahirap kapag ang hahanapin natin sa tao ay magagandang mga salita. Napakahirap kapag aasa tayo na ang sasabihin sa atin ng kapwa natin ay magagandang salita. Baka naman magandang tanungin natin ang ating mga sarili, tayo ba'y tunay na namumuhay bilang Kristiyano?
O baka naman ang katulad natin ay mga politiko na mahilig mangako at magsalita ng magaganda. Hindi tayo mga huwad na mga propeta. Hindi tayo mga Kristiyano lamang sa salita. Ang paanyaya ng ating mga pagbasa, ibigay natin ang buo nating pag-asa sa Diyos. Sa Kanya lamang tayo umasa, sapagkat makakasiguro tayo ng maganda at maayos na pamumuhay. Kaya mga kapatid, kung gusto nating maging mapalad sa mata ng Diyos, maglakbay tayo ng may kasamang pagsasakripisyo at pagtitiis, alang-alang kay Jesus at sa mabuting balita. Sapagkat ang tunay na Kristiyano, sinusubukan, dumaraan sa matinding sakripisyo, nagpapasan ng krus. Kaya magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Bilang Kristiyano, sa buhay ko ba ngayon, sa akin bang paglalakbay, talaga bang dumaranas ako ng iba't ibang uri ng pagsubok, pag-uusig, pagtuligsa? O sa buhay ko ngayon, ang naririnig kong sinasabi sa akin ng aking kapwa ay magagandang mga salita ng papuri, parangal, pasasalamat. Kapag ito ang mga salitang maririnig natin na sinasabi ng ating kapwa sa atin, kabahan tayo sapagkat hindi sila nagsasabi ng totoo. Kaya napakahirap mamuhay bilang Kristiyano. Sabi nga, madaling maging Kristiyano. Magpabinyag ka lang, Kristiyano ka na. Pero ang magpaka-Kristiyano, napakahirap. Kinakailangan magpasan ng krus, magsakripisyo, magtiis. Pero tandaan natin ang mensahe ng ating mga pagbasa ngayon. Sa kabila ng krus, sa kabila ng mga pagsasakripisyo at pagtitiis, alang-alang kay Kristo, nandoroon ang pag-asa. Kaya ibigay natin ang buo nating pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. At sabay